Ayon sa kasabihan, ang pag-ibig ay isang wikang pangkalahatan. Ang bulag makakakita, ang bingi ay makakarinig, at ang pipe ay makapagsasalita. Isang mapagpalang araw na naman, mga minamahal kong taga-subaybay. Pagpupugay na sa nag-iisang Sir Joseph na walang sawang humahandog na makabuluhang istorya na tiyak na kapupulutan ng aral. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kiros. Aminado na may bahid ng dugong danag o danag ang dumadaloy sa aking mga ugat. Tubong Mindanao po ako, Sir Joseph. Mararapatin ko na huwag na lamang isiwalat ang eksaktong lokasyon ng aking lugar. Iyon ay para huwag nang muling umusbong ang takot na matagal na ring nabaon sa nakalipas na panahon. Ang kwentong ibabahagi ko ay ayon sa ibinahagi ng aking namayapang lola. Bukang bibig ng aking lola noon na umano, nagmula ang aming lahi sa maalamat na sinaunang tribo ng danag. Ang danag ay may hahalin tulad sa vampira na orihinal na nagmula sa bansang Slovenia, sa kabias ng Indio o Pilipino noon. Danag ang katawagan nila sa mga ganoong lipi. Ang danag ay mabagsik kumpara sa vampira. May kakayahan silang sumuong sa sikat ng araw, nabubuhay katulad sa isang mortal. Ang kaparehong karakter ng vampira at danag ay iyong nakaayon ng kanilang lakas sa sariwang dugo ng tao o hayop. Ayon sa kwento ni Lola noon na umano ang mga danag ay may madabong nakaalaman sa mahika at sa lamangka. May kakayahan silang magtatag ng kabias na naumiiral sa mundo ng mga tao ngunit hindi nakikita. Matatagpuan ang kanilang komunidad sa kagubatan na hindi pa nararating ng sangkatauhan. Nananatili silang mailap at hindi nakikihalubilo sa mortal. Naturingan nila ang mga tao na nilikha para pumuno sa kumakalam nilang sikmura. Si Haring Namalyari na pinagmulan ng aming salinlay ay isa umanong maigpit na pinuno ng danag. Siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng hangganan sa pagitan ng tao at danag. Kilala naman sila Kapati sa kanyang kapanahunan na isang lehitimo at pinagkakatiwalaang tagapagtagna o tagatagna. Isang batas ang kanyang tagna na agarang sinusunod. Dinadayo ng karatig bayan ang kanyang buod para sumangguni sa mahalagang pagpapasya. Ipinanganak na isang bulag ngunit tumataglay ng pambihirang kakayahan. May kakayahan siyang silipin ang nakaraan at ang mangyayari sa hinaharap. Isang pangyayari ang naging daan para magtagpo ang landas ng dalawang nilalang. Pangyayari na susubok sa kanilang kakayahan bilang mandirigma ng kanilang lipi. Isang tunggalian ang magaganap sa pagitan ng dalawang lahi. Labanan para sa salinlahi, pakikipagtuos sa lahi na naging banta sa pagkalipol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-ibig ang kanilang nasumpungan. Pag-ibig na kahit na minsan ay hindi inaasahang iiral. Pag-ibig na pilit haharangan at pag-ibig na buno ng pagsubok. Sa huli, pag-ibig ang naging daan para maayos ang sigalot at agawan sa espasyo sa sanlibutan. Nagmula sila Kapati sa lipunan ng pinakapipitagang lipi ng mga babaylan. Ang kanyang inay isang alabay, nakatakda na maging pinunong babaylan. Sa kasamaang palad ay suwi ito ng ipinanganak, dahilan kung bakit nakaranas ng matinding pagdurugo. Hindi nakayanan ng mga babaylan na pigilin ng pagdurugo hanggang magbunso dito ng kamatayan ng kanyang ina. Nangingitim sila Kapati nang mahugot sa sinapupunan ng kanyang ina. Inakala na noon ng mga babaylan na patay na ang sanggol. Ang kanyang ama na isang dato ay pinag-utos ang agarang pagsasagawa ng ritual para mabawi ang dungan ng kanyang anak kay Bathalang Sitan. Ang bathala ng kamatayan at kaharian ng mga patay. Isang pag-aali ang isinagawa. Nagkatay ng laksa-laksang mga baboy ramo. Ipinatawag ang kanilang mga babaylan sa kalapit na buod. 3 araw umano ang itinagal ng pag-aalay. Nang ipagkaloob ng langit ang kahilingan, biglang kinain ng magunawa ang araw. Nagdilim ang buong buod. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pag-ulan ng kidlat at walang humpay na kulog. Nagwawala ang kalangitan. Mararamdaman na mayroong labanang nagaganap sa langit.
Sumigaw ng malakas ang pinakamatandang babaylan. Binabawi ng mga bathala sa kalangitan ng dungan at diwa ng sanggol. Ilabas ang sanggol at ialay sa kalangitan. Kailangan na agaran niyang masalo ang kanyang dungan at diwa kapag nagtagumpay ang mga bathala sa pakikipagtuos kay Isitan, ang bathala ng kamatayan at hari sa kaharian ng namayapa. Sa wakas, dininig na ng mga bathala ang ating pagsusumamo. Agad ipinatong ang sanggol na walang buhay sa gitna ng kinaroroonan ng mga alay. Lalong naging mabagsik ang pag-ulan ng kidlat at dumadagundong ang kulog. Lumiwanag ang kalangitan. Niyanig ng napakalakas na kidlat at kulog ang sangkalupaan. Kasabay ng pagluwa ng bakunawa sa haring araw ay ang pag-alingaw-ngaw ng matinis na iyak ng sanggol. Muling nabuhay ang aking anak. Ibinalik ng mga bathala ang kanyang dungan at diwa. Nagbubunying saad ng dato. Binuhat ng pinakamatandang babaylan ng bata at sinilip ang kanyang kapalaran. Mahal na dato, ikinalulungkot kong ibalita sa iyo na habang buhay nang maglalaho ang paningin ng inyong anak. May tagnasyan dapat tuparin. Magiging magiting na taga-tagnasya sa kanyang kapanahunan. May kapalit na responsibilidad ang pagbalik ng mga bathala sa kanya. Mararapatin mo, mahal na dato, na ipagkatiwala sa aming mga babaylan ng pagpapalaki ng sanggol. Magagabayan namin at mabibigyan ng kaukulang patnubay habang hinuhubog ng bata ang kanyang kakayahan. Saad ng punong babaylan. Ano ang kaakibat na kapalit kapag ipinagkait ko siyang ibigay sa mga bathala? Usisa pa ng dato. Kamatayan. Muli siyang kukunin ng mga bathala sa langit. Tugon ng punong babaylan. Kung ganon mga babaylan, gawin niyo lamang ang nararapat. Utos ng dato. Pinangalanan ni Dato Ali na Lakapati ang kanyang anak bilang pagpupugay sa bathalang si Lakapati ng kasaganaan at pagyabong. Ang mga babaylan na nangangalaga kay Lakapati hanggang sa sumibol ang kamalayan nito. Sa kabilang banday, nagkaroon ng panibagong asawa si Dato Ali. Ang kanyang pinsang buo na matagal nang humahangad na maging katipan ng dato. Lalaki ang kanilang anak na si Taal. Ayon sa batas na umiiral sa kanilang buod na ang panganay na anak ay may karapatan na pumalit sa katayuan ng kanyang ama. Dahilan kung bakit kinamuhian si Lakapati ng pangalawang asawa ng kanyang ama. Mapalad si Lakapati dahil sa ilalim siya ng kalinga ng mga babaylan, higit na mas makapangyarihan ang punong babaylan kumpara sa asawa ng dato. Pinagkakatiwalaan ng dato ang punong babaylan. Bawat pagpapasya na ginagawa ng dato ay isinasangguni muna sa punong babaylan. Si Dato Ali ay hindi nagkulang ng pagpapaalala sa batang si Taal na huwag kamuhian ang kanyang nakatatandang kapatid. Ikinintal ng dato sa isipan ni Taal na siya ang magiging pinuno pagdating ng tamang panahon. Si Lakapati ay nakatakda na maging punong babaylan. Likas ang pagiging garapal at gahaman ng ikalawang asawa ng dato. Hinangad niya na tuluyang mabura sa kanilang landas si Lakapati. Naniniwala si Bay o Dayang na hanggat nabubuhay si Lakapati ay magiging banta ito sa pagiging dato ni Taal. Ang Bay o Dayang ay katawagan sa asawa ng dato noong unang panahon. Isang rebelyon ang binuo ni Dayang na may hangarin na burahin sa kanilang landas si Lakapati. Itinuon iyon ni Dayang sa panahon ng tag-init kung saan walang sumisibol na pananim. Napipilitan ng dato na mangayam sa kalapit na lupain para mangalap ng pagkain. Patas lumaban ng Dato Ali, kaya ang puntirya ng kanilang pangangayam, ang mga ligaw na hayop at likas na yaman na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. 3 hanggang 7 araw ang itinatagal ng kanilang pangangayam. Sapat na iyon para sa katuparan ni Dayang ang kanyang hangarin na mapaslang si Lakapati. Taal anak, isasama kita sa pangangayam. Kailangan na ngayon pa lamang isanayin na kita sa ganitong gawain. Darating ang panahon na sa iyo aatang ang responsibilidad para sa ating nasasakupan. Kailangan na maging responsable at matatag na pinuno ka pagdating ng araw.
Saad ni Dato' Ali sa kanyang anak. Isang karangalan amang mapasailalim sa iyong pagsasanay. Handang-handa po akong tugunin ang inyong hamon. Tugon naman ni Taal sa kanyang ama. Mamayang gabi, bago sumibol ang bukang liwayway ay tutulak ang ating pangkat. Doon tayo mangangayam sa pinakadulong bahagi ng kagubatan sa Hilaga. Halos lahat ng board ngayon ay katulad nating umaasa sa pangangalap. Kailangan ng kalahati lamang sa ating mandirigma ang sasama. Sakaling may magtatangka at mangangahas na mangayam dito mismo sa ating buod, walang magtatanggol sa maiiwan dito. Utos ni Dato' Ali. Ako nang bahala ama sa paghahati ng ating mandirigma sa buod. Pahayag naman ni Taal sa kanyang ama. Ngayon din Taal, asikasuhin mo ang pagbuo ng 2 pangkat na maiiwan at isasama natin sa pangangayam. Utos ni Dato' Ali sa kanyang anak. Kagaya ng nakagawian ay pumunta muna si Dato' Ali sa punong babaylan para humingi ng basbas at gabay sa kanilang napipintong pag-alis. Punong babaylan, narito ako para isangguni ang aming napipintong pag-alis. Sa tingin mo, ligtas bang umalis mamayang madaling araw? Usisa ni Dato' Ali sa babaylan. Nararapat na itanong natin Dato' Ali sa taong may sapat na kakayahan ng tungkol dito. Ipatawag sila kapati. Sabihin na narito ang kanyang amang dato. Utos ng punong babaylan sa kanyang alabay. Mabilis ang naging tugon nila kapati. Agad siyang sumama sa alabay na sumundo sa kanya. Ilang buwan na rin ang nakararaan nang huli niyang makadaupang palad ang kanyang ama. Sabik na humakbang sila kapati papunta sa kanyang ama. Hindi man niya nasisilayan ang wangis nito. Nararamdaman naman nila kapati ang pagmamahal na inuukol ng ama sa kanya. Kumusta na ang pinakamamahal na anak ko? Maayos naman ba ang kalagayan mo rito? Tanong ni Dato' Ali sa kanyang panganay na anak. Maayos po ama. Wala ka pong dapat ipag-alala sa kalagayan ko rito. Sa walang sawa na patnubay at gabay ng punong babaylan ay nagawa ko ng hasain ang hangganan ng aking kakayahan. Marami akong nakikita na pangitain pero sa ngayon ay pawang konektado sa normal na daloy ng panahon. Paglalahad pa nila kapati sa ama. Lakapati, narito ang iyong ama para isangguni ang kanilang balak na magsagawa ng pangangayam sa Hilaga. Pwede mo bang silipin sa hinaharap kung magiging ligtas ba ang kanyang pangangayam kasama ang iyong nakababatang kapatid at naatasang pangkat na sasama sa kanila? Pakiusap pa ng punong babaylan. Ginagap nila kapati ang kamay ng kanyang ama para simulan ang pagtingin sa kapalaran ng kanilang buod sa hinaharap. Biglang umiba ang ekspresyon ng mukha nila kapati. Nangunot ang kanyang noo at unti-unting namuo ang pawis sa kanyang pisngi. Anak, may nakikita ka ba na hindi ka nais-nais? Usisa ni Dato' Ali. Hayaan mo muna siya, Dato'. Kasalukuyang naglalakbi pa ang kanyang diwa sa hinaharap. Paglalahad pa ng punong babaylan. Inabot ng halos kalahating oras bago makabalik sila kapati sa kasalukuyan. Napaupo ito sa sahig habang bumabawi ng kanyang lakas. Ama, may mangangahas na mga mandirigma akong nakikitang papasok sa ating buod. Magaganap iyon sa oras na tuluyan na kayong makaalis dito sa buod. Hindi ko na pangungunahan ng kapalaran. Kailangan na ikaw mismo ang makasaksi kung sino ang may pakana ng pag-aalsa. Saad nila kapati sa kanyang ama. Dato' Ali, ipinapayo kong ipagpalibot na muna ang pag-alis niyo sa buod. Maaari niyo namang ituloy ang binabalak niyong pangangayam sa susunod pang mga araw. Ipinapaalala ko sa iyo, Dato' Ali, na kahit minsan, hindi nagkamali ang tagna nila kapati. Sigurado na may magaganap. Papasukin tayo ng mga tagalabas mamaya. Pagsang-ayon ng punong babaylan. Kailangan na ituloy niyo ama ang pag-alis. Sigurado na kapag natunugan ng espiya rito sa loob ng buod na mayroon na tayong alam, ay mag-iiba ang kanilang plano. Ang pangunahing utak sa rebelyon na magaganap ay mismong tagaloob ama. Paglalahad nila kapati sa amang Dato'. Matutuloy ang pag-alis namin mamaya. Ipagkatiwala nyo na sa akin ang lahat. Paglalahad ng Dato'.
Sinabi ng dato na kailangan panatilihing lihim ang kanilang natuklasan. Gusto ng dato na aktwal na mahuli ang mismong pasimuno ng rebelyon. Maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Matagal siyang nagpursige para maging karapat-dapat na pinuno. Sampal sa kanyang pamumuno na mayroon sa kanyang pangkat na magkakanulo sa labas. Sa isip ng dato ay kailangan mahuli niyang lapastangan at agarang mahatulan ng kamatayan. Hinayaan ng dato na matuloy ang kanilang pag-alis. Bahagyang nanibago ang kanyang mandirigma kung bakit kinailangan nilang dumala ng kampilan at kalasag kung payak na pangangayam lamang ang kanilang pakay. Ganoon din ang kanyang kautusan sa mga mandirigmang naiwan. Ipinahanda niya ang kampilan at matitibay na kalasag. Ang bahay ng dato naman ay halos hindi makaidlip magdamag. Kailangan niyang kumilos agad pagkaalis ng kanyang kabiyak. Bago pa sumilay ang liwanag ay kailangan na maisagawa ang kanilang pakay na mailigpit sila kapati. Sinadya ng dayang na makipag-alyansa sa kalapit na buod para may sakatuparan ng kanyang balak. Ang buod na mortal nakatunggali ni Dato Ali. Inubos ng dayang ang kanyang mga naimpok na ginto para lamang mapapayag ang dato sa buod na yon na ipagkaloob ang kanyang mandirigma. Kasuwal na isinakatuparan ni Dato Ali ang kanilang pag-alis kasama ang anak at ang binuong pangkat. Pansamantala silang tumigil sa hangganan ng kanilang lupain para makimatiyag. Maging alerto ang lahat. Iwasan ang makalikha ng ingay. May kalaban na paparating. Pahayag ni Dato Ali. Batid nila kapati na siya ang sadya ng mga tagalabas sa pagpasok nila sa loob. Ipinagtapat niya ito sa punong babaylan, kaya agad silang nagsitakas palayo sa buod. Sinadya nilang magtago sa yungib kung saan karaniwang nagaganap ang lihim nilang gawain. Tampalasang dayang, ano ang pinagningit-ngit niya? Hindi pa ba sapat na si Taal ang ginawang tagapagmana ng dato? Lakapati, hinihiling ko na huwag kang magsasalungat sa aking pasya sakaling mapatunayan ng dato ang kataksilan ng kanyang dayang. Pahayag ng punong babaylan. Makakaasa ka, punong babaylan. Ang kahilingan ko lang ay huwag na sana umabot sa punto na may mahatulan pa ng kamatayan. Hiling ni Lakapati. Taliwas sa paniniwala ko, Lakapati, ang kamatayan. Higit pa sa kamatayan ang hihilingin ko sa dato. Kailangan na maturuan ng aral ang dayang. Pahayag ng punong babaylan. Palihim na ipinuslit ng dayang ang mga mandirigma sa kabilang buod na kanyang binayaran para magsagawa ng pagpaslang kay Lakapati na panganay na anak ng dato. Nagkamali ang bahay ng dato. Agad nakuha ng mga mandirigma sa buod ang kanilang kampilan at kalasag. Hindi yun inaasahan ng mga mandirigma na binayaran ni dayang. Kaagad pinatunog ang hudyat babala para ipaalam sa lahat na pinasok sila ng mananalakay. Organisado ang buod. May mga itinakdang lugar na maaaring pagtaguan kapag may pangahas na pumasok sa buod. Noong matantya ng bahay ang kahandaan ng mga mandirigma ng kanyang bana na dato, ay agad niyang sinabihan ng mga ito na dumiretso sa bahay ng mga babaylan. Inutusan niya ito na paslangin lahat ng naroon at agad na lisanin ng buod. Pagdating ng mga mandirigma na kanyang binayaran doon, ay wala silang nahagilap na maski isa. Aminado ang mga kawal na anumang oras ay maaabutan sila ng mandirigma ni Dato Ali, kaya nagdesisyon na silang lisanin ng buod. Pagkalabas nila sa dampa ng mga babaylan ay napalibutan na silang lahat ng mga mandirigma ni Dato Ali. Nandoon mismo ang dato na kilalang bihasa sa paggamit ng palaso at sibat. Huwag na kayong magtangkang lumaban, napapalibutan namin kayo, anunsyo ng dato. Walang nagawa ang mga kahawal na binayaran ng dayang kundi ang bitawan ng kanilang armas at yumuko sa lupa. Isa-isang iginapos ang mga pangahas na tagalabas para usikin sa kanilang ginawa. Ang bahay ng dato ay hindi mapakali sa kanyang silid. Simulang masakote ang mga kawal na kanyang binayaran ay nagkulong na siya sa kanyang silid. Agarang ipinatawag ang dato na pinagsisilbihan ng mga nasakoting mga kawal. Agad naman itong tumugon para maibigay at maipaliwanag ang kanyang panig. Dato Ali, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Personal na lumapit ang iyong dayang para humingi ng alyansa. Hiniling niya sa akin na ipagkaloob ko sa kanya ang aking puwersa na pangkahatian
para sa kanyang plano. Nasilaw ako sa laksalaksang ginto na dinala niya sa aking buod, kaya napapayag niya ako. Sa makatuwid, binayaran lamang kami ng iyong dayang para sa katuparan ng kanyang balak. Saad pa ng Dato. At sa anong dahilan naman? Usisa naman ni Dato Ali. Binayaran kami ng iyong dayang para paslangin ang panganay mong anak. Ginawa niya yon para masiguro na walang makakahadlang sa pagkakaluklok ng kanyang anak na si Taal. Pagtatapat pa ng Dato. Pagkarinig ni Dato Ali sa katotohanan ay agad siyang napatayo at napatalikod. Nanggagalaiti ito sa labis-labis na galit. Pilit na kinakalma ng Dato ang sarili. Baka sa mukha ng Dato ang umaalab na galit sa puso nito. Umaapaw ang kanyang emosyon na naging dahilan sa kanyang pagiging agresibo. Hindi na nakapigil ang Dato. Kinuha nito ang kanyang kampilan para puntahan ang kanyang bahay. Agad siyang hinarangan ni Taal na sa puntong iyon ay nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag magpadalos-dalos. Ama, bigyan mo naman ng pagkakataon si ina na magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Taal sa amang Dato. Huwag kang makialam dito, Taal. Labas ka na rito, anak. Saad ng Dato at patuloy na nagpumilit na pasukin ang kanyang bahay sa silid nito. Walang may naglakas ng loob na pigilan ng Dato dahil maaaring maparusahan sila ng kamatayan kapag ginawa nila yon. Tanging matataas na kasapi lamang sa kanilang buod ang maaaring manghimasok sa desisyon ng Dato. Sa ganoon silang tagpo ng magsidatingan ng mga babaylan. Ligtas ang anak mo, Dato Ali. Pahayag ng punong babaylan. Pagkarinig ni Dato Ali sa kumpirmasyon ng punong babaylan na ligtas sila kapati, nagsimulang maghinuhod ito. Umakyat na ang punong babaylan sa buluwagan ng bahay nito para payuhan ng Dato na kumalma. Mahalin tulad sa isang tunay na ina ang turingan ng dalawa. Nakikinig ang Dato sa punong babaylan. Pinayuhan ng punong babaylan ng Dato na kumalma para makapag-isip ito ng maayos. Matimbang ang kanyang gagawin na desisyon na tugma sa kanyang pinapairal na batas. Iharap ang bahay ng buod para may pagtanggol ang kanyang sarili. Kailangan na sagutin niya ang aligasyon na binabato sa kanya. Utos ng punong babaylan. Hindi na nanlaban ang dayang ng Dato. Nagpatiano dito sa mga kawal na humuli sa kanya. Sagutin mo, dayang, ang ipinupukol na aligasyon sa iyo. Tanong pa ng punong babaylan. Ang Dato ay nananatili lamang nakaupo sa harap habang katabi niya ang kanyang dalawang anak na sina Taal at Lakapati. Hinahawakan siya ng kanyang anak kaya nananatili itong kalmado. Pinupukol lamang nito ng matatalim na tingin ng kanyang dayang. Inaamin ko ang lahat ng aligasyon na kanilang sinabi. Patawarin mo ko, mahal na Dato. Hinangad ko lang naman na masiguro ang kinabukasan ng aking anak. Saad pa ng dayang. Pambihira. Sa tagal ng ating pagsasama, ang buong akala ko'y itinuring mo ring sariling anak sila kapati. Hindi mo man lamang iginalang ang tagna, dayang. Naaalala mo pa ba ang kasunduan natin bago ako pumayag na gawin kang bae? Ipinangako mo sa harap ng punong babaylan na tatanggapin mo sila kapati na tunay mong anak. Nabigo ako sa iyo, aking dayang. Binigo mo ko. Naninibughong pahayag ng Dato. Dahil inaamin ng dayang ang kanyang pagkakamali, ay nararapat lamang na hatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot. Taliwas ito sa aking paniniwala. Inihiling ko sa Dato na hayaan ang kanyang bahay na mabuhay. Sa halip ay ibaba ang kanyang antas sa pagiging alipin, aliping sa gigilid. Isasama ang dayang sa mga aliping sa gigilid na kinakalakal sa labas ng buod. Hindi ko pinapangunahan ang desisyon ng Dato. Ginagawa ko ito dahil labis akong nahahabag sa nararamdaman ni Taal. Gawin mo sana ito, mahal na Dato, alang-alang sa nararamdaman ng iyong anak. Pahayag ng punong babaylan. Bago ako magbigay ng aking panghuling pasya, gusto ko munang marinig ang pananaw ng dalawa kong anak. Saad pa ng Dato. Unang-una, gusto ko lang iparating sa lahat na wala akong balak na agawin ng pamumuno sa buod na ito sa aking kapatid.
Wala akong sapat na kakayahan para gampanan ng ganoong tungkulin. Taliwas ito sa nakaatang natagna sa akin. Nakatagna ako sa pagiging gabay. Wala akong sama ng loob sa dayang. Nagpapasalamat ako sa aking kakayahan at nagawa ko masilip ang kanyang plano. Napigilan ang pagdanak ng dugo sa lupaing ito. Hahayaan ko na sa aking kapatid ang pagbibigay ng pasya. Pahayag ni Lakapati. Bilang tagapagmana sa pamumuno, ipinagkakatiwala ko sa aking anak na si Taal ang pagpapasya sa kapalaran ng kanyang ina. Desisyon ng dato. Naniniwala ako na sobra-sobra ng pagkakataon na hayaang mabuhay ang aking ina. Matutupad ang isinambit ng punong babaylan. Ang pagkakamali ay may kaakibat na parusa. Walang sinasanto ang batas na umiiral sa buod na ito. Sa oras na yun mismo ay formal na inihayag ng dato na ibinababa mula sa antas ng pagiging bai o dayang ang kanyang asawa papuntang alipin na sa gigilid. Ipagbabawal din siyang umapak muli sa buod na nakatakdang pamunuan ng kanyang anak. Abot langit ang kanyang pagsisisi ngunit huli na ang lahat. Nakatakda na siyang iregalo sa ibang buod bilang alipin. Iyon ang karaniwang ginagawa sa mga aliping humihigit sa pangangailangan ng isang buod. Bilang kapalit sa kapatawaran ng dato sa ginawa ng katabing buod, nangako ang kanilang dato ng alyansa. Sinilyon ito ng sanduguan. Ito'y seremonya sa pagitan ng dalawang pinuno. Hinahalo ang kanilang dugo sa alak gamit ang kaparehong patalim sa paggilit ng kanilang pamulsuan. Simbolo iyon ng kanilang malakas na alyansa sa isa't isa. Ibinalik ang inihandog ng mga ginto ng dayang ayon na rin sa kautusan ng kanilang dato. Lumawak ang katanyagan ni Lakapati. Naging sanggunian siya ng halos lahat ng kabihasnan sa buong bansa. Malaki ang papel na ginampanan ni Lakapati, lalo na magsimula ang kolonyalismo sa buong Maguindanao. Nabibigyan niya ng makabuluhang gabay ang bawat buod para maging handa sa mga dayuhang mananalakay. Hindi naglaon na maalam ang punong babaylan. Napilitan si Lakapati na punan ng bakanting posisyon. Siyang pinakabatang punong babaylan sa kanilang kapanahunan. Ang kanyang angging kakayahan ay hindi mapapasubalian. Ang kanyang natatanging angging kakayahan ay nangingibabaw kanino man. Tinitingala si Lakapati sa kapunuan ng mga babaylan at sa iba't ibang dako ng bansa. Naging isa siyang buhay na alamat sa Katagalugan at Kabisayaan. Pangarap ng bawat babaylan ng kaparehong katayuan ng kanyang narating. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi iyon naging sapat na dahilan para maging mapanglaw ang kanyang buhay pag-ibig. Nagsimulang dumagsa ang kanyang manliligaw. Bawat barkong dumadaong ay may natatanging handog sa punong babaylan. Bagay na labis na ikinabahala ni Taal. Ayaw niyang malagay sa alanganin ang seguridad ng kapatid. Maaaring magbunsod iyon ng isang tunggalian. Duelo sa pagitan ng mga magigiting na pinunong umaasam na makiisang dibdib si Lakapati. Sa naturang panahon ay itinuturing na isang karangalan na makamit ang isang babae na katulad ni Lakapati. Isang babaeng tinitingala sa kanyang angking kakayahan. Nagagawa niyang mahanapan ng agarang lunas ang karamdaman na hindi pa natutuklasan sa kanyang panahon. Sandali po natin pinuputol yung kwento para lang pong ipaalam na si Lakapati nga po pala ay isa pong babae. Pagpasensya nyo na po yung ginamit natin boses kanina kasi medyo paus po kasi tayo ngayon. Saka hingi na rin po ako ng komento sa ibaba at saka like. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Ituloy na po natin ang kwento. Inakala ni Lakapati na iyon na ang kasagaran ng kanyang kakayahan. Hindi naglaon ni kanyang nadiskubre ang pagiging sensitibo ng kanyang pandama. Nagagawa niyang marinig ang usapan mula sa kalayuan. Nararamdaman niya kapag may nilalang na umaaligid sa kanyang paligid. Karaniwan na sa isang babaylan ng pagiging bihasa na mandirigma. Bahagi iyon ng kanilang pinag-aralan bagay na kinaligtaan ni Lakapati na pag-aralan. Dahil sa pagkatuklas ni Lakapati sa kanyang kakayahang pagkakaroon ng sensitibong pandama, napagpasyahan ng punong babaylan na personal na kausapin ang kanyang amang dato
para hilingin na sanayin ito sa pakikidigma. Isinakay sila Kapati sa duyan para sadyain ang punong buluwagan ng dato. Aking pinakamamahal na punong babaylan, salamat at naisipan mong dalawin ang buluwagan ng iyong ama. Pagbati ng dato sa kanyang anak. Agara naman siyang sinalubong ni Taal para gabayan na makaakyat sa buluwagan ng kanyang ama. Ama, nandito ako para iparating sa iyo ang aking interes na magsanay para maging ganap na mandirigma. Pahayag ng punong babaylan. Nagkatinginan ang mag-ama. Puno ng kalituhan at agam-agam, tinatantya ng mag-ama ang sinseridad ng punong babaylan. Sigurado ka ba kapatid sa iyong sapantaha? Batid mo ang mahalagang ambag ng paningin sa pakikipagdigma. Huwag mong masamain ang pahayag ko kapatid. Ang hangad ko lamang ay masiguro ang kaligtasan mo. Ayokong makitang mahirapan ka aking kapatid. Pahayag pa ni Taal. Ang kahilingan ko lang ay pagkatiwalaan niyo ako aking ama at kapatid. Kailangan na maging ganap ang aking pagiging babaylan. Kailangan na may sapat akong kasanayan sakaling hingi ng pagkakataon. Responsibilidad ko ang aking hanay. Nararapat lamang na may sapat akong kahusayan kapag dumating ang pagkakataon na nagkagipitan na. Paglalahad pa nila Kapati. Ama, ano sa tingin mo? Ano ang masasabi mo sa kahilingan ng punong babaylan? Usisa pa ni Taal sa kanyang ama. May katuturan ng sinabi ng punong babaylan. Naniniwala ako na may nakatagong kakayahan pa ang punong babaylan na hindi nabubunyag. Ipinagkakaloob ko sa iyo anak ang pagkakataon na mahasa ang iyong kakayahan sa pakikidigma. Ang pagkakataon na malagay sa panganib ang buhay mo o maging banta na ito sa iyong katayuan bilang babaylan. Babawiin ko kaagad ang aking desisyon na payagan kang sumailalim sa pagsasanay. Pahayag ng dato. Masusunod ang sinabi mo, mahal kong amang dato. Pagsang-ayon nila Kapati sa saad ng ama. Itinatalaga ko si Taal na pamahalaan ang pagsasanay ng punong babaylan. Walang sino man ang maaaring lumapit sa punong babaylan habang isinasagawa ang pagsasanay. Sino man ang lumabag ay may kaakibat na parusa. Anunsyo pa ng dato. Si Taal mismo ang personal na gumanap para sanayin ng kanyang kapatid na tumatayong punong babaylan. Sa unang pagkakataon na sinimulan ng pag-ensayo ay agad na nagpamala sila Kapati ng pambihirang kahusayan sa katihan. Sa uni nag-aalangan pa si Taal na panindigan ng pagsasanay ng kapatid. Pinapili ni Taal ng arma sila Kapati. Karaniwan na kampilan at kalasag ang gamit sa kanilang buod sa pakikipagdigma. Mabuti na lamang nakapagpigil ang mga mandirigma ng dato na naroon nang ipahayag nila Kapati na mismong tungkod na gamit pa ng huling punong babaylan ang kanyang gagamitin. Muntik na silang magtawanan. Mabuti na lamang at pinukol sila ni Taal ng matalim na tingin. Mabuti na lamang at si Taal ang nakasaksi sa kanilang ginawa dahil kung nagkataon na naroon si Dato Ali, sigurado na magsisibak na naman sila ng kahoy magdamag o di kaya'y pumuno ng tubig sa tapayan. Ayon sa kahilingan ng kanilang ama na Dato, nabigyan ng pagkakataon sila Kapati na patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Minabuti ni Taal na gamitin ang lalagyan ng kampilan sa halip na ang mismong sandata na nakapaloob roon. Walang ideya si Taal kung paano niya masasanay sila Kapati na ang gamit ay ang payak na patpat na nagsisilbing tungkod ng punong babaylan. Sa ganoong senaryo ang magkapatid ng personal na pumaroon ng dato para subaybayan ang kanilang pagsasanay ng punong babaylan sa pakikipagdigma. Nabatid ng dato na nag-aalinlangan si Taal na simulan ng pagsasanay dahil sa gamit ng kapatid na nagsisilbing sandata niya. Taal, huwag mong maliitin ang gamit na tungkod ng punong babaylan. Ilang siglo na ang kanyang pinagdaanan at napagtagumpayan ng tungkod na yan. Matalas man ang gamit mong kampilan, mas lamang ang sandatang pinagtibay at nasubok na ng panahon. Matalinhagang sambit ng dato sa kanyang tagapagmana. Nagsimulang pagganahin nila Kapati ang kanyang angking kakayahan, taimtim na konsentrasyon at koneksyon sa kalikasan ng kanyang naging gabay. Wala man siyang sapat na kakayahan na masilayan ang nakapaligid sa kanya. Malakas naman ang kanyang bandama.
Kaunting kibot ng mga nilalang sa kanyang paligid ay agarang nasasagap ng kanyang pandinig. Ikaw na ang unang umatake, Taal. Utos nila Kapati sa kapatid. Nagdadalawang isip si Taal kung tama ba ang kanyang gagawin. Para sa kanya, masyadong dehado ang kanyang kapatid. Nagtipon-tipon ang mga residente sa buod ni Dato' Ali para masaksihan ang tagpong iyon. Simulan na ang duelo. Utos ng dato sa kanyang dalawang anak. Bagyang kumuha ng buwelo si Taal. Huminga siya ng malalim. Kalahati lamang ng kanyang ibayong lakas ang ibubuhos niya sa duwelong yon. Hinawakan ni Taal ng mahigpit ang saya o pangal ng kanyang kampilan. Gawa iyon sa solidong kahoy ng mulabe na mula pa sa mga nangangalakal na dayuhan. Patakbong umatake si Taal. Balak niyang patamaan ang kanyang kapatid sa binti para hindi ito masyadong masaktan. Gamit naman ang tungkod na ipinamana pa kay Kapati ng namayapang punong babaylan, nasangga niya ang atake ni Taal. Nabigla si Taal sa enerhiyang nalikha ng tungkod. Naramdaman niya na para bang pinaparalisa nito ang kanyang buong katawan. Bahagyang napahiya si Taal kaya nabuyo siyang ibuhos ang kanyang buong lakas at ang kanyang ibayong liksi. Tuluyang naubos ang lakas ni Taal ngunit nananatiling nakatayo lamang sila Kapati at sinasangga lamang ang atake ng kapatid. Pambihira, suko na ako. Lubhang minalit ko ang kakayahan ng punong babaylan. Pahayag ni Taal. Sinabi ko na sa iyo, Taal, huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang punong babaylan, lalo't hawak niya ang kanyang tungkod. Ilang daang taon na itong kinakargahan ng iba't ibang uri ng orasyon at dasal. Pag-uulat pa ng dato. Ngayon, 5 magigiting na mandirigma ang papayagan kong humarap sa aking anak. Sabay-sabay kayong umatake sa punong babaylan. Walang kaparusahan na kaakibat sakaling mapuruhan nyo man lamang ang punong babaylan. Pahayag pa ng dato. Mababakas ang pagkabahala sa mga mata ni Taal. Sanay sa pakikipaglaban ng mga kawal ng kanyang ama. Ang tanga na kampilan ng mga ito'y nabahira na ng laksalaksang buhay. Sanay ang mga ito sa marugong labanan, kaya sigurado na hindi nila sasantuhin kahit pa ang punong babaylan, lalo na't may basbas ng dato. Amang dato, baka mapahamak sila Kapati. Nag-aalalang sambit pa ni Taal. Ilang digmaan na ang aking pinagdaanan, Taal. Alam na alam ko ang kilos at galawan ng isang matinik na mandirigma. Manood ka sa ipamamalas ng punong babaylan. May kumpiyansang saad pa ng dato. Kumikisla pa ng mga talas ng kampila na hawak ng 5 mandirigma. Ang mga alabay ng punong babaylan na naroon ay hindi kinaya ang nangyayari. Napatakip na lamang sila ng mukha habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang dato naman ay hindi makitaan ng anumang pag-aalala para sa kanyang anak. Binigay ng dato ang kanyang hudyat para simulan ang duelo sa pagitan ng punong babaylan at ang kanyang piniling mandirigma. Sabay-sabay na sumugod ang 5 mandirigma ng dato na ilang beses nang nagpapamalas ng kagalingan sa nakaraang pang mga labanan. Nagsimulang humakbang sila Kapati. Nakapikit ang kanyang mga bulag na mata. Ang bilis ng babaylan ay makumpara sa ritmo ng hangin. Isa-isa niyang napatamaan sa sikmura ng hawak niyang tungkod ang mga magigiting na mandirigma ng dato. Matitinding pinsala ang kanilang naramdaman nang matamaan sila ng tungkod na gamit ng babaylan. Ayon sa kanila nang lumalapat ang dulo ng tungkod sa kanilang katawan ay parang may kung anong enerhiya na lumulukob sa kanila. Pinaparalisa nito ang kanilang depensa hanggang sa makaramdam sila ng labis na panghihina. Binitiwan ng 5 mandirigma ang hawak nilang kampilan at kalasag bilang simbolo ng pagrespeto at paggalang sa punong babaylan. Sinabi ko na, Taal, huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng isang punong babaylan. Ipinanganak at itinagna ang isang punong babaylan para magbigay lunas. Dumaan man ito sa iba't ibang paraan, makakaya nilang matugunan. Pinatunayan lamang nila Kapati na karapat dapat siyang pamunuan ng hanay ng magigiting na babaylan. Nakatayo lamang sila Kapati sa gitna ng biglaang dumilimang kalangitan. Nagsitakbuhan ng mga babaylan para kumuha ng bagay na pwede nilang patunugin. Ganon ang kanilang nakagisnang pamamaraan
para may taboy ang bakunawa sa tuwing kinakain nito ang araw. Bumagsak sila kapati sa lupa, kumikislap ang kanyang magkapares na mata. Napatayo ang dato para alalayan ang kanyang anak na makatayo. Hayaan mo lamang ang punong babaylan, mahal na dato. Natutunghayan niya ngayon ang isang pangitain sa kanyang balintataw. Isang signos ang ating nararanasan. Sigurado na may mas malalim na dahilan pa kung bakit nangyari ito. Malalaman din natin kapag nakabalik na ang punong babaylan. Bahayag ng matandang babaylan. Pagbalik ng liwanag ay bumalik din sa katinoan sila kapati. Nanginginig ito sa labis na takot. Sigurado ang mga babaylan na lubang kagilagilalas ang kanyang natunghayan sa pangitain. Agad siyang binuhat ni Taal para madala pabalik sa buluwagan ng dato. Maayos na ako. Lubhang karumal-dumal ang pangitain na aking natunghayan. Pahayag pa nila kapati. Maaari mo bang ibahagi sa amin punong babaylan ang iyong nakita? Tanong naman ng dato. May paparating na malaking labanan. Kailangan na magkaisa ang lahat ng buod. Maaaring malipo lang sang katauhan kapag hindi ito napigilan. Ulat pa nila kapati. Mga dayuhan ba naman na lalaki ang iyong nakita punong babaylan? Usisa pa ng dato. Mabangis kumpara sa mga dayuhan. Hindi sila kagaya sa ating mga mortal. Mga nilalang na patuloy na nabubuhay sa dako pa roon. Mga nilalang na hayok sa dugo, karne at lamang loob ng tao. Malapit nang magaganap ang pangitain na aking natunghayan. Pahayag nila kapati. Natakot ang mga taong naroroon. Baka sa kanilang mukha ang pag-aalala sa pahayag ng punong babaylan. Anong mga nilalang punong babaylan? Mga aswang ba? Mangkukulam? O engkanto? Usisa ng pinakamatandang babaylan sa hanay nila. Sinaunang tribo na minsan nang nakakasalamuhan ng mga tao noon. Muli silang magbabalik para anihin ang sangkatauhan. Sila ang mga nilalang na ang turing sa tao ay nilikha para tumugon sa pagkalam ng kanilang sikmura. Ang tribo ng danag na minsan nang naitaboy ng ating mga ninuno. Pahayag nila kapati. Nakagisnan ng dato na palaging isinasaalang-alang ang payo ng punong babaylan sa pagpapasya. Agad niyang itinanong kung ano ang kanyang maipapayo para mapaghandaan ang pagsapit ng tagna. Punong babaylan, ano ang mapapayo mo sa hakbang na aking gagawin? Tanong pa ng dato. Kailangan maabisuhan ng kalapit na buod. Kailangan maging handa sila sa oras na magganap na ang takda. Payo ng punong babaylan sa dato. Ngayon din, iparating sa kalapit na buod ang tagna ng punong babaylan. Utos ng dato sa kanyang mandirigma. Pagkaulat sa tagna ng punong babaylan sa kalapit na buod, ay agad na nagsidatingan ng mga pinuno ng pangkat. Gusto nilang malaman kung anong paghahanda ang kailangan nilang gawin. Ipinahayag nila kapati na magsasagawa siya ng panata at debosyon para makausap ang mga umalagad na lubos na nakatataas sa kanila. Bumalik kayo pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Sigurado na mayroon na akong maiuulat sa inyong lahat. Pahayag pa nila kapati sa kanila. 3 araw na hindi kumain sila kapati. Kailangan niya magpinitensya para may pahayag ang kanyang pagnanais na matugon. Ang kanyang pagnanais na makaharap ang isang umalagad. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sila kapati ay biglang nagising ang kanyang diwa. Naroon siya sa isang malinaw na lawa. Unti-unting nagsiahon mula sa tubig ang maliliit na alitaptap. Nagtipon-tipon ang mga alitaptap hanggang sa mabuo ang figura ng isang babae. Nagkikislapan ito mula sa dilim ang kanyang buong katawan. Bahagyang nakadama ng panghihina sila kapati. Naramdaman niya ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang. Umaalagwa ang hatak ng enerhiyang tinataglay nito. Sigurado sila kapati na isang ganap na umalagad ang kanyang kaharap. Nanatili lamang itong nakatayo habang nakatingin kay Lakapati. Maliwalas ang mukha ng umalagad. Hindi nakitaan ang kabangisan. Mahinahon ang dating nito sa kabila ng naniningas na karga nito na kapangyarihan. Huwag kang matakot, punong babaylan.
Isa akong umalagad. Saad ng babae. Mabilis lumuhod sila kapati para magbigay galang sa isang umalagad. Huwag kang maglingkod aking punong babaylan. Hindi ako isang ganap na bathala. Katulad mo lamang din akong dating tagatagna sa aking panahon. Saad pa ng umalagad. Salamat ninuno. Gusto ko lang maliwanagan sa pangitain na aking nakita. Hindi saklaw ng aking kaalaman ng tungkol sa mga danag. Sambit nila kapati. Ilang daang taon nang lumipas nang huling makasagupaan ang tribo ng danag laban sa mga mortal. Madugong digmaan yon. Muntik nang matalo ang hanay ng mga mortal. Ginawa ng mga babaylan ng lahat ng paraan para maisalba ang digmaan na yon. Sa aming kapanahunan ay gumagana pa ang mga selyo sa mga umalagad. Iyon ang ginagamit na paraan para mapahina ang puwersa ng tribo ng danag. Iba na ang panahon ngayon, punong babaylan. Gamay na halos ng mga babaylan at mga may kaalaman sa mahika ang paggamit ng selyo. Hindi na yun kagaya sa nakaraan. Kailangan ng malaman mo ang kahinaan ng isang danag, punong babaylan. Humihina na ang selyo sa hangganan na naghihiwalay sa mga danag at mortal. Magsisimula nang maglaho ang selyo sa harang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kailangan mo nang magmadali, punong babaylan. Kailangan maihanda mo na ang bawat buod sa unang paghaharap. Saad ng umalagad. Ninuno, may magagawa pa ba ako para lalong mapalakas ang aking tinataglay na kakayahan? Handa akong makidigma kung kailangan. Tanong pa nila kapati sa umalagad. Kunin mo ang punyal sa mismong lagusan papunta sa kaharian ng danag. Iyon ang nag-iisang punyal na maaaring gamitin para mapas lang ang isang danag. Ipinagkaloob iyon sa akin noon ng isang bathala. Abutin mo ang aking kamay. Ipagkakaloob ko sa iyo ang basbas para kilalanin ka ng itim na punyal bilang kanyang bagong may-ari. Ikabit mo yun sa dulo ng tungkod na ngayon ay nasa iyong pangangalaga. May isang itinakdang danag na may busilak na kalooban, punong babaylan. Hanapin niyo ang danag na yun at subukan niyo siyang kumbinsihin na pamunuan ng kanyang lipi. Tinataglay niya ang lahat ng karapatan para pangunahan ng kanyang lipi. Saad muli ng umalagad. Nagising sila kapati sa kanilang pagkahimbing. 3 araw na lamang ay muling sasapit na ang kabilugan ng buwan. Hindi na nagsayang pa ng oras sila kapati. Agad niyang ginising ang kanyang alabay para pumaroon sa bulwagan ng dato. Nabulabog ang mahimbing na pagtulog ng mga tao sa buod. Pinatunog ng dato ang hudyat para magtipon-tipon ng lahat sa harap ng bulwagan. Iniulat ng dato na kailangan ng agarang paghahanda sa kanilang buod. Itinagna ng punong babaylan na may mangyayaring paghaharap sa darating na kabilugan ng buwan. Agad ipinatawag ang mga pinuno ng pangkat sa kalapit na buod. Ipinahayag ng punong babaylan na kailangan makuha ang itim na punyal sa may lagusan. Wala silang magiging laban kapag hindi iyon mapa sa kamay ng kanilang panig. May lokasyon bang binanggit ang umalagad na iyong nakausap, punong babaylan? Usisa pa ng ibang babaylan na nagmula sa ibang buod. Ang palatandaan lamang na binanggit ng umalagad na dati umanong lagusan iyon sa kabilang mundo. Selyado na ito ngayon. Tugon ng punong babaylan. Sa makatuwid, isang patay na yungib ang tinutukoy ng umalagad. Sa pagkakatanda ko'y mayroong yungib sa pusod ng kagubatan sa Hilaga. Dati umano yung malalim na linaw. Ayon na lang ito sa kwento ng aming mga ninuno. Ulat pa ng isang matandang punong babaylan na nagmula sa ibang buod. Kung ganun ay hinihiling ko na pagtulong-tulungan ng lahat ng buod. Kailangan magtulungan ng mga punong babaylan para may sakatuparan ng sinasabi ng umalagad. Hinihiling ko na magpadala ang bawat buod ng mandirigma para sumama sa mga babaylan na pupunta sa Hilaga. Kailangan na mapa sa kamay ng mga babaylan ng itim na punyal na tinutukoy ng umalagad. Pahayag ni Dato Ali. Nagkaisang bawat buod na magpadala ng magigiting na kawal na sasama sa mga babaylan. Magkakaroon ng pagsasama-sama sa pagitan ng magkakalapit na buod. Sasanayin ng bawat mandirigma ng iba't ibang pamamaraan sa pakikipaglaban para ihanda sa papalapit na digmaan.
Sa kabilang bante kasalukuyang naghahanda ang tribo ng Danag sa tuluyan nilang pagtawid sa mundo ng mga tao. Ilang daang taon silang naghintay para muling maranasan ang sarap ng dugo ng tao at laman. Kakaiba ang lakas na naibibigay ng dugo at karne ng tao sa kanila. Si Namalyari ay kakaiba kumpara sa kanyang lipi. Lumaki siyang malapit sa kalikasan. Nahahabag siya sa tuwing nakakakita ng mga hayop na nahihirapan dahil sa kagagawan ng kanyang tribo. Iyon ang nagtawid sa kanilang tribo ng ilang daang taon. Maliit pa lamang siya ng tuluyang maselyuhan ng lagusan na nag-uugnay sa kanilang kaharian papunta sa mundo ng mga tao. Tandang-tanda niya pa ang huling digmaan na naganap sa pagitan ng mga tao at tribo ng Danag. Ilang daang taon na rin ang nakakalipas. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang karumal-dumal na pagdanak ng dugo. Halos manipol ang mga mortal sa lugar. Mabuti na lamang at pinalad ang punong babaylan na mapa sa kamay niya ang itim na punyal. Iyon ang ginamit ng punong babaylan para maselyuhan ng tuluyang pagsasarado ang lagusan. Nagunahan ng mga Danag na makatawid kaya nakaligtas sa mga mortal sa digmaan. Ang punyal na itim ay nagmula sa sinaunang kabihasnan ng mga engkanto. Ginamit iyon bilang pamarusa sa mga engkantong nagkasala ng walang kapatawaran. Sa utos ng batahalan ng mga engkanto, hinati ang punyal na itim para ibigay sa mga babaylan. Iyon ang naging daan para matuldukan ang digmaan na yon. Sa haba ng panahon na dumaan, siguradong pinag-aralan ng mga ninunong Danag ni Malyari kung paano malabanan ang punyal na itim. Si Namalyari ang itinakdang Danag. Siya ang tumataglay ng marka na tumutukoy sa susunod na mamumuno ng kanilang lipi. Maaari niyang mabago ang mga batas na umiiral sa kaharian ng mga Danag. Kinabukasan nga'y nagtipon-tipon ang kawan ng mga Danag sa mismong harap ng lagusan. Lahat sila ay sabik na makatawid sa kabilang dako ng mundo. Ang inaasahan ng mga Danag ay katulad pa rin ng panahon noon na wala pang masyadong armas na ginagamit ang mga tao. Inakala nila na ganoon pa rin ang bilang ng mga tao. Hindi pa sila ganoon kasanay sa pakikipaglaban. Pawang kahinaan ng tao ang kanilang iniisip. Kaya para sa kanila magiging madali lamang ang panghihinain nila sa mga tao. Matagal nang inaasam ni Haring Amir na muling matanggal ang harang sa pagitan ng kanilang kaharian at mundo ng mga tao. Iyon na ang huling hakbang na dapat pagdaanan ng kanyang anak para maging ganap na ang pagiging Danag nito. Kailangan na masayaran ng dugo at karne ng tao ang sistema nito. Sa punto na madampian ng dugo ng tao ang bibig ni Namalyari, ay magigising ang kanyang natatagong lakas. Ipinatawag ni Haring Amir ang kanyang anak para ipaalala ang nakatakda nitong gagawin kapag tuluyan ang nabuksan ng lagusan. Namalyari, ipinapaalala ko sa iyo na kailangan mong agarang makalabas kapag bumagsak na ang harang sa lagusan na inilagay ng mga babaylan. Agad kang lumabas para maisagawa ang panghuling hakbang para maging ganap na ang iyong pagiging itinakdang Danag. Saad ni Amir sa kanyang anak. Ama, kailangan ba talaga na gawin ko yun? Kailangan ba talaga na may magbuwis ng buhay para maisakatuparan ng tagna? Usisa ng binatang si Namalyari. Ipinapaalala ko sa iyo, Namalyari, na simula pa sa ating mga ninuno'y itinuturing na ang mga tao na nilikha para maging pagkain lamang natin. Huwag na huwag mong tangkain na baguhin o magpunla ng panibagong paniniwala. Nakasentro ang ating lakas sa mainit at sariwang dugo ng tao. Mababaliwala ang ilang daang taon na pagpupursigi ko para muling mabuksan ang lagusan. Paalala pa ni Amir sa anak. Habang sabik na naghihintay ang lipi ng Danag sa tuluyang pagbagsak ng harang sa lagusan, ang pangkat ng mga babaylan naman ay patuloy na sinusuyod ang makapal na kagubatan sa hilaga. Kasama ang piniling kawal at mga buod, sinusuyod nila ang daan papunta sa pusod ng kagubatan. Hindi madaling marating ang pusod ng kagubatan. Nagkalat sa paligid ang mababangis na hayop. Labag man sa loob ng mga babaylan, kailangan na gamitan ng sibat at palaso ang mababangis na hayop. Dumagdag pa ang matitinik na mga ratan na humaharang sa daanan.
Sila Kapati ay tahimik lamang na nakasunod sa mga kawal at kapwa niya babaylan. Kusa na nilang tinatanggal ang mga harang sa daanan para maging hayaay sa panig ng punong babaylan. Sa kabilang bandi nararamdaman nila Kapati ang presensya ng mga nilalang sa kagubatan. Batid nila Kapati na hindi sila pangkaraniwan. Umaalingasaw ang nakakarimarim na amoy ng mga nilalang na yon. Amoy na amoy nila Kapati ang bakas ng nabubulok na laman at lamang loob sa kanilang sikmura. Agad nagpahayag ng babala sila Kapati sa kanyang kasamahan. Batid ng punong babaylan na malapit na sila sa lagusan. Nararamdaman niya si lakbo ng kanilang sistema. Umaalab ang pagnanais na matugon ang pagkauyam. Maging alerto ang lahat. Pababangis. Gutom at garapal na nilalang ang ating nakakasalamuha. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Sigurado na malapit lamang ang kanilang kinaroroonan. Pahayag nila Kapati. Punong babaylan, matutukoy mo ba ang kanilang bilang? Tanong naman ang kasamahang babaylan nito. Laksa-laksang kawan ng ating makakaharap. Ikarga ang balute at kumbate sa panagang. Sigurado na agad silang susugod kapag nakaamoy ng presensya ng tao. Utos nila Kapati sa mga babaylan. Ang magigiting na kawal naman ay inihanda ang kalasag at kampilan. Kailangan ng listo, bilis at liksi. Hindi ordinaryong nilalang ang kanilang kaharap. Matarik, madulas at madilim ang yungib na tinutukoy ng matandang babaylan. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ng mga babaylan bago marating ang pinakailalim nito. Makikita sa loob ng kuwebang isang napakalalim na hukay. Sigurado ang mga babaylan na dati iyong linaw. Kasabay itong natuyo sa pagkamatay ng kuweba. Ito na ang yungib na tinutukoy ng aking mga ninuno. Tagatag ng punong babaylan. Pahayag pa ng matandang babaylan. Umatras kayong lahat. Utos naman nila Kapati. Nagsiatrasan ng mga babaylan at kasamahan ng mga kawal ng punong babaylan. Sinindihan ang kanilang dala ng mga sulo para maging tanglaw sa loob ng kuweba. Ayon sa sinabi ng umalagad kay Kapati, nakusa siyang kikilalanin ng itim na punyal. Kasabay ng pagkalas ng punyal ang pagtanggal sa selyo na nagsisilbing harang sa lagusan. Itinapat ng punong babaylan ang kanyang hawak na tungkod sa pader ng kuweba. Biglang gumalaw ang lupa. Unti-unting may lumitaw sa pader na lubhang nakakasilaw. Batid nila Kapati na iyon na ang itim na punyal na kanyang pakay. Hinintay nila Kapati na kusa itong lalabas ng tuluyan sa pagkabaon nito sa pader. Itinaas nila Kapati ang hawak niyang tungkod. Ang nakakasilaw na liwanag ang kusang kumonekta sa tungkod ng punong babaylan. Tagumpay na nakuha ng punong babaylan ng itim na punyal. Kusa itong kumonekta sa dulo ng hawak niya na tungkod. Lalong lumakas ang paggalaw ng lupa. Unti-unting gumuguho ang loob ng kuweba. Bilis! Lumabas na tayo. Nagsisimula ng matanggal ang nakaharang na pader. Utos pa nila Kapati. Sinuong ng mga babaylan ng matarik na bangin para lamang malisan ang kuweba. Kailangan nilang kumapit ng mabuti sa mga nakausling bato para hindi matangay pa ibaba. Sobrang hirap ang kanilang pinagdaanan bago sila tuluyang makaalis doon. Karamihan sa mga babaylan ay pawang matatanda kaya hindi na iwasan na may masugatan. Aalis na sana ang mga babaylan at kawal ng mga mortal nang biglang magsilitawan ng may itim na mga nilalang. Ang bibilis nilang gumalaw na tila ba tinatangay ng hangin. Hindi nagpatinag ang mga babaylan at nagsimulang makipagtagisan ng lakas sa pamamagitan ng karga at balute. Ang mga kawal naman ay walang habas na tinataga ang masipat ng kanilang mata. Sa bilis at liksi ng mga danag, ay nagawa nilang patamaan at makagat ang mga kawal na kasama ng babaylan. Hamon para sa danag na makalapit sa mga punong babaylan na kargado ng iba't ibang karga. Aminado sila Kapati na may hangganan ng kakayahan ng isang babaylan. Maaari silang manghina kapag nagpatuloy ang pag-atake ng mga danag. Protektahan ng mga kawal na may mga sugat. Utos nila Kapati sa kasamahang babaylan. Umakbang ang punong babaylan palayo ng ilang metro sa kanyang kasamahan. Gumawa na siya ng pag-atake.
Kailangan na niyang lumaban para mabaling ang atensyon ng mga danag sa kanya. Sabay-sabay na sumugod ang mga danag, ngunit nakaamba pa lamang sila sa pag-atake ay nagagawa na nila Kapati na patamaan sila ng tungkod na may tangan na punyal. Sumasabay sila Kapati sa galaw ng hangin. Nararamdaman niya ang kilos ng danag. Hindi na halos mahagilap ng paningin ang bilis nila Kapati sa pagbalibag ng kanyang tungkod. Sa dami ng mga danag na umaatake sa kanya, hindi man lamang madampian ng kanilang kamay ang punong babaylan. Sa kabila ng angking bilis at liksi ng punong babaylanin, nagawa pa rin siyang patamaan ng isang danag na bihasa sa paggamit ng matutulis na bato bilang armas. Natamaan sila Kapati sa kanyang kaliwang balikat dahilan sa kanyang agarang panghihina. Sa kabila ng sugat na natamoy, nagawa pa rin nila Kapati na makapas lang ng danag hanggang tuluyan na siyang nanghina. Gusto man siyang tulungan ng kanyang kasamahan na babaylan, ngunit napapaligiran na rin sila ng laksalaksang danag. Sabay-sabay na pabulusok umatake ang 10 danag para patamaan ang kanilang mahahabang kuko ang punong babaylan. Nagulantang ang lahat ng bigla na lamang may sumangga sa atake. Pugot ang ulo ng 10 danag na bumagsak sa lupa. Isang matipunong danag ang sumangga sa atake ng kanyang kalahi. Lubhang mabilis ang galaw ng danag dahil pati ang laksalaksang danag na kanyang kalahi na nakapalibot sa mga kawal at babaylan ay kanyang pinugutan ng ulo sa isang iglap lamang. "Bilis! Tumakas na kayo!" utos ni Namalyari sa mga babaylan. Salamat, Ginoo. Pahayag naman nila Kapati bago umakbang ng mabilis. Sinadya ni Namalyari na sagpangin ng isa sa mga kawal nila Kapati para magising ang kanyang nakatagong lakas. Matagumpay na napalabas ni Namalyari ang kanyang ibayong lakas bilang itinakda na danag. Kumuha siya ng sapat na dugo. Sinigurado lamang niya na may sapat pa itong dugo para makabawi. Agad namang naging abo ang mga danag na pinaslang ni Namalyari. Sinigurado ng binatang danag na naubos niya ang mga kalahi na nakasaksi sa kanyang ginawa. Agad siyang bumalik sa kanilang kaharian para iulat sa kanyang ama ang nangyari. Nanggagaliiti sa galit si Amir nang iulat sa kanya ni Namalyari ang buong pangyayari. Umaasa ang binatang tagapagmana na maging mahinahon ng kanyang ama kapag nalaman nito na masyadong naging bihasa sa pakikipaglaban ng mga babaylan sa pagdaan ng mahabang panahon. Sa halip na kumalmay, lalong naging agresibo ang kanyang ama. Agad ipinag-utos ni Haring Amir ang paglusob kinagabihan sa mga buod. Ama, marami ang nalaga sa ating tauhan. Siguro mas mabuti kung mapag-isipan natin ang maigi ang susunod na hakbang na ating gagawin. Kailangan na matumbok natin ang kaharian ng mga babaylan. Hawak nilang muli ang itim na punyal. Maaaring na maubos ang ating lahi kapag nagpadalos-dalos tayo. Saad ni Namalyari. May punto ka, anak. Kailangan nating pag-aralan ang kilos at galaw ng mga babaylan. Ang importante sa ngayon ay nailabas mo na ang iyong kalakasan. Kailangan na mas lalo ka pang lumakas, kaya mamayang gabi ay muli kang lumabas para manghinain. Kailangan na alamin niyo muna ang kalagayan sa labas bago tayong lahat na magpasya na anihin ng mga mortal. Pahayag pa ni Haring Amir. Buong araw na hindi mapakali si Namalyari. May kung anong damdamin ang pumukaw sa kanyang puso. Isang damdamin na kahit minsan ay hindi niya naramdaman. Nalilito si Namalyari sa kanyang nararamdaman na parabang nasasabik siyang muling masilayan ang mukha ng babaylan na bihasa sa pakikipaglaban. Sa mahigit 200 taong edad niya, kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng ganoong emosyon. May nakarelasyon na rin siyang kalahi niyang danag, pero kakaibang nararamdaman niya sa puntong iyon. Aminado si Namalyari na hindi pangkaraniwan ang ganoong bagay sa katulad nilang danag. Sinadya ni Namalyari na puntahan ang kanyang ina para magtanong sa kanyang nararamdaman. Sa lahat ng danag, sigurado na tanging ina lamang niya makakaintindi sa kanya. Papasok pa lamang si Namalyari sa buluwagan ng tirahan ng kanyang ina, mababakas na ang pagkahabag sa kanyang buka. Malakas ang pandama ng kanyang ina, isang sinaunang danag na patuloy gumagabay sa kanyang kalahi. Anak, anong nangyari sa iyo? Tumitibok ang iyong puso. Umiibig ka sa isang mortal. Bungad ni Soraya sa anak.
Anong ibig sabihin ng inyong sinasambit, ina? Nalilito ko sa aking nararamdaman. Paliwanag ni Malyari sa ina. Anak, pagmamahal. Nagmahal ka ng mortal. Napusuan ng iyong puso ang isang mortal. Naniniwala ako sa tagna. Siguro ito na iyong tadhana. Ngayon din ay lumabas ka ng lagusan. Hanapin mo ang mortal na naging dahilan ng pagtibok ng iyong puso. Utos ng kanyang ina. Ano ang aking gagawin, ina? Pahayag pa ni Malyari. Subukan mong ihayag ang iyong nararamdaman sa kanya. Gawin mo ang nararapat, anak. Gawin mo ang tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Saad naman ni Soraya sa anak. Ina, hindi kita kayang iwan dito. Anak, papaslangin ka ng iyong ama kapag nalaman niya na tumitibok ang iyong puso. Isang kahinaan sa katulad natin ng mga danag ang magkaroon ng pusong buhay. Makipaglaban ka sa iyong ama kung kailangan. Pumunta ka sa mga babaylan. Magiging ligtas ka roon, anak. Saad ni Soraya sa anak. Palihim na lumabas si Malyari sa lagusan kagaya ng utos ng kanyang ina. Ayon sa kanyang ina, nakamatayan ang naghihintay kapag nadiskubre ni Haring Amir na tumitibok ang puso ng kanyang anak. Nakatakda na siya sanang palabasin ni Haring Amir para manghinain kasama ng ilang danag. Iyon ang pamamaraan para lalong lumakas ang taglay niyang lakas. Umalis si Malyari sa kuweba. Binagtas niya ang masukal na kagubatan hanggang sa makalabas. Napadpad siya sa isang pamayanan na lubhang ibang-iba sa kanyang nakagisnan. Pumasok siya sa buod na iyon na hindi alam ang kanyang kahihinatnan. Nagkataon na nakabantay ang mga magigiting nakawal ng dato nang pumasok si Malyari sa buod. Maliksiman at mabilis gumalaw, hindi umubra ang kanyang angking kakayahan nang masukol siya ng mga patibong na nakalagay sa daanan. Nasilo si Malyari sa bitag na inilagay ng mga kawal ng dato. Agad siyang pinagtulungan na bugbugin ng walang kalaban-laban habang nasa loob ng silo na gawa sa ratan. Sinubukan niya pang makawala ngunit unti-unti na siyang humina. Nagkataon na dinalaw sila kapati ng isang pangitain. Isang simbolo ang ipinakita sa kanya ng mga umalagad. Sinabihan siya na iyon ang tanda ng itinakdang danag na makakatulong sa kanila. Ipinakita ng umalagad na kailangan niyang tanggapin ang itinakdang danag para huwag tumigil ang pagtibok ng puso nito. Magtutulungan kayong dalawa, punong babaylan. Mahalin mo siya at tanggapin ng buong buo. Sa inyo magmumula ang pag-usbong ng bagong salinlahi ng mga danag na hindi banta sa mga tao. Dalian mo, punong babaylan, bago pa mahuli ang lahat. Bumangon ka at puntahan ang iyong magiging bana sa buluwagan ng iyong amang dato. Pahayag ng umalagad na nagpakita sa panaginip nila Kapati. Nagmadaling bumangon sila Kapati at pinasuyo sa kanyang alabay na agad siyang ihatid sa buluwagan ng dato. Pagdating niya doon ay kasalukuyang nagkakagulo sa buluwagan ng dato. Isang lalaki ang kasalukuyang nakatali at akmang pupugutan ng ulo. Nagsitakbuhan ng mga babaylan pasunod sa kanilang punong babaylan. Nagbigay daan ng nakatumpok ng mga tao doon sa pagdating ng punong babaylan. Agad siyang inalalayan ng kanyang alabay paakyat sa buluwagan ng dato. Punong babaylan, mahigpit na ipinagbabawal na umapa ka sa buluwagan habang isinasagawa ang pamarusa. Saway ni Taal sa kapatid. Itigil ang pagpaparusa sa binatang danag. Tanggalan siya ng damit at tignan kung taglay niya ang marka ng kanilang tribo. Utos ng punong babaylan. Pinunit ng kawalang damit ng danag na walang pag-iingat. Agad siyang sinita ng punong babaylan sa kawalang galang. Magbigay galang ka sa isang pinuno. Isang itinakdang danag ang inyong kaharap. Siya ang danag na tinutukoy ng tagna. Nagkamali ka amang dato sa pagpapasya. Nilapastangan niyo ang isang danag na tumitibok ang puso. Pakawalan niyo siya. Dalhin sa akin dampa para doon malapatan ng kaukulang lunas. Utos nila Kapati. Sundin ang sinabi ng punong babaylan. Utos ng dato. Agad nilapatan ng kaukulang lunas ang binatang danag. Kasalukuyan siyang ginagamot ng punong babaylan. Nanatili lamang na nakatingin si Malyari sa dalagang punong babaylan. Patuloy lamang ang ginagawang pagpahid nito ng langis
sa matipuno nitong katawan. Naramdaman nila Kapati na biglang dumalakas ang pintig ng puso ng binatang danag. Malakas ang kanyang hinala na bumabalik na ang malay nito. Agad siyang dumistansya para ilayo ang kanyang sarili. "Hindi ka ba natatakot sa akin?" Usisa ni na Malyari sa punong babaylan. Bakit naman ako matatakot sa lalaki na itinakdang aking makatuluyan? Deretsa ang saad nila Kapati. Ibig sabihin tamang isinaad ni ina na mayroong tagna? Usisa naman ni na Malyari. Oo, binatang danag. May tagna sa pagitan nating dalawa. Taglay mo ang simbolo ng iyong tribo. Iyon mismo ang isinaad ng umalagad. Sa atin magmumula ang makabagong salinlahi ng mga danag. Paliwanag nila Kapati. "Na Malyari, iyon ang itawag mo sa akin." May naong saad pa ng binata. Lakapati, isang bulag na punong babaylan. Ikaw, matatanggap mo ba na magkaroon ka ng bulag na kabiyak? Usisa nila Kapati. "Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang ganoong kapansanan. Kusang tumibok ang puso ko nang unang masilayan kita. Siguro nga ipinanganak tayong dalawa na magkaugnay. Higit kang nakatataas kumpara sa mga magigiting na mga mandirigma." Pahayag pa ni na Malyari. Nag-aalangan pa si na Malyari nang iharap na siya nila Kapati sa amang dato. Puno man ng pag-aalinlangan at agam-agam, isinakatuparan ng dato ang takda. Binasbasan niyang pagiging mag-asawa ng punong babaylan at binatang danag. Natupad ang kahilingan ng mga umalagad sa kalangitan. Walang pagsidlan ng galit ni Haring Amir nang kanyang malaman ang pakikipag-isang dibdib ng kanyang anak na tagapagmana sa isang babaylan. Lalo pa itong nagwala ng iulat ni Soraya na tumitibok ang puso ng kanilang anak. "Isa kang taksil, Soraya. Manang-mana sa iyo ang anak mo. Pagbabayaran niyong mag-ina ang kataksilan sa inyong lahi." Umaalab sa galit na pahayag ni Haring Amir. Sige, paslangin mo ako, Amir. Paslangin mo ako para hindi ko na masaksihan ng pagbagsak mo. Pinapangako ko na magbubunyi ako sa isang sulok habang ninanamnam ko ang tagumpay. Matagal na ako nagtitiis sa piling mo. Saad pa ni Soraya. Hindi na nakapagpigil pa si Haring Amir. Sinakmal niya ang leeg ng kanyang asawa hanggang sa mahibali ito sa kanyang katawan. Nakahirit pa si Soraya ng panghuling salita bago masunog ang kanyang katawan. Hangal ka, Amir. Ako ang kahinaan ni na Malyari ngayon. Sigurado na ako sa tagumpay ng aking anak laban sa iyo. Palaho pa ni Soraya bago tuluyang maglaho. Napaluhod na lamang si na Malyari sa lupa nang maramdaman niya ang presensya ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga hibla ng kanyang diwa na dumapo sa kanyang katawan. Nagtaka ang danag na itinakda dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tumulo ang kanyang luha. Naramdaman niya ang kirot at paninikip ng kanyang dibdib. Ganito pala kasakit na maging mortal. Naluluwang sambit ni na Malyari. Bahagi ng proseso tungo sa pagbabago ng kamatayan. Lahat kami ay dadaan sa ganyang proseso. Tumayo ka't magpakatatag dahil may mas malaking laban na naghihintay sa atin. Saad pa ng punong babaylan. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni na Malyari ang isinambit ng kanyang ina. Makikipaglaban siya sa kanyang ama sakaling hingi ng pagkakataon. Agad inihayag ni na Malyari iyon sa dato. Amang dato, gusto kong ipaabot sa iyo ang aking hangarin na makipaglaban sa aking amang hari. Kailangan na malipo lang tribo ng mga danag. Iyon mismo ang tagna na sinabi ng aking ina bago niya hilingin na tumakas ako sa aming kaharian. Pahayag ni na Malyari. Bigyan mo ko ng dahilan para kita pagkatiwalaan aking manugang. Usisa pa ng dato. Bata pa lamang ako'y pinangarap ko ng mamuhay ng payak at may pagpapahalaga sa kapaligiran. Sa tuwing nakikita kong walang habas na pag-ubos ng aking kalahi sa mga ligaw na hayop, nababahala ako. Matagal ko ng pangarap na ituwid ang nakagisnang pamumuhay ng aking tribo.
Si ina lamang ang inaalala ko noon kaya patuloy ako nakikisama sa aking tribo. Ngayong wala na ang aking ina, panahon na para tuparin ko ang pangarap na yon. Sa akin magmumula ang panibagong salinlahi ng mga danag na disiplinado at may pagpapahalaga sa kapaligiran. Pahayag ni na Malyari. Sinasang-ayunan ko ang mga sinabi ng aking bana. Iyon mismo ay Ayon sa kasabihan, ang pag-ibig ay isang wikang pangkalahatan. Ang bulag makakakita, ang bingi ay makakarinig, at ang pipe ay makapagsasalita. Isang mapagpalang araw na naman, mga minamahal kong taga-subaybay. Pagpupugay na sa nag-iisang Sir Joseph na walang sawang humahandog na makabuluhang istorya na tiyak na kapupulutan ng aral. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kiros. Aminado na may bahid ng dugong danag o danag ang dumadaloy sa aking mga ugat. Tubong Mindanao po ako, Sir Joseph. Mararapatin ko na huwag na lamang isiwalat ang eksaktong lokasyon ng aking lugar. Iyon ay para huwag nang muling umusbong ang takot na matagal na ring nabaon sa nakalipas na panahon. Ang kwentong ibabahagi ko ay ayon sa ibinahagi ng aking namayapang lola. Bukang bibig ng aking lola noon na umano, nagmula ang aming lahi sa maalamat na sinaunang tribo ng danag. Ang danag ay may hahalin tulad sa vampira na orihinal na nagmula sa bansang Slovenia, sa kabias ng Indio o Pilipino noon. Danag ang katawagan nila sa mga ganoong lipi. Ang danag ay mabagsik kumpara sa vampira. May kakayahan silang sumuong sa sikat ng araw, nabubuhay katulad sa isang mortal. Ang kaparehong karakter ng vampira at danag ay iyong nakaayon ng kanilang lakas sa sariwang dugo ng tao o hayop. Ayon sa kwento ni Lola noon, na umano ang mga danag ay may madabong nakaalaman sa mahik at sa lamangka. May kakayahan silang magtatag ng kabias na naumiiral sa mundo ng mga tao ngunit hindi nakikita. Matatagpuan ang kanilang komunidad sa kagubatan na hindi pa nararating ng sangkatauhan. Nananatili silang mailap at hindi nakikihalubilo sa mortal. Naturingan nila ang mga tao na nilikha para pumuno sa kumakalam nilang sikmura. Si Haring na Malyari na pinagmulan ng aming salinlahi ay isa umanong maigpit na pinuno ng danag. Siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng hangganan sa pagitan ng tao at danag. Kilala naman sila Kapati sa kanyang kapanahunan na isang lehitimo at pinagkakatiwalaang tagapagtagna o tagatagna. Isang batas ang kanyang tagna na agarang sinusunod. Dinadayo ng karatig bayan ang kanyang buod para sumangguni sa mahalagang pagpapasya. Ipinanganak na isang bulag ngunit tumataglay ng pambihirang kakayahan. May kakayahan siyang silipin ang nakaraan at ang mangyayari sa hinaharap. Isang pangyayari ang naging daan para magtagpo ang landas ng dalawang nilalang. Pangyayari na susubok sa kanilang kakayahan bilang mandirigma ng kanilang lipi. Isang tunggalian ang magaganap sa pagitan ng dalawang lahi. Labanan para sa salinlahi, pakikipagtuos sa lahi na naging banta sa pagkalipol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-ibig ang kanilang nasumpungan. Pag-ibig na kahit na minsan ay hindi inaasahang iiral. Pag-ibig na pilit haharangan at pag-ibig na puno ng pagsubok. Sa huli, pag-ibig ang naging daan para maayos ang sigalot at agawan sa espasyo sa sanlibutan. Nagmula sila Kapati sa lipunan ng pinakapipitagang lipi ng mga babaylan. Ang kanyang inay isang alabay, nakatakda na maging pinunong babaylan. Sa kasamaang palad ay suwi ito ng ipinanganak, dahilan kung bakit nakaranas ng matinding pagdurugo. Hindi na kayanan ng mga babaylan na pigilin ng pagdurugo hanggang magbunsod ito ng kamatayan ng kanyang ina. Nangingitim sila Kapati nang mahugot sa sinapupunan ng kanyang ina. Inakala na noon ng mga babaylan na patay na ang sanggol. Ang kanyang ama na isang dato ay pinag-utos ang agarang pagsasagawa ng ritual para mabawi ang dungan ng kanyang